Lubhang delikado ang paggamit ng boga, kaya ito'y pinagbabawal. Pero tila may matitigas pa rin ang ulo na gumagawa pa umano nito, tulad ng isinumbong ng mga kabataan sa Caloocan City. Agad dumaksyon ang inyong Kapuso Action Man! Sa isang bahagi ng Barangay 165, Zone 15 sa lungsod ng Caloocan, makikita ang ilang batang nagkukumpulan habang gumagawa umano ng boga. Ayon sa concerned citizen, yan na raw ang pinagkakaabalahan ng ilang bata sa lugar dahil sa nalalapit na bagong taon. Ang sumbong aming idinulog sa Caloocan City Public Safety and Traffic Management Department kasama ang Barangay 165 Zone 15 at Caloocan City PNP. Agad nagkasa ng inspeksyon sa lugar. Tumambad sa lugar ang mga nakatiwangwang na materyales sa paggawa ng boga. Ito yung mga bawal talaga sa batas natin yan, yung paggagawa ng mga ganito. Ito yung mga nakakaapekto sa mga tao. Tulad ng ganitong malalaki, ito yung mas delikado. So ang ano natin, kampanya natin dito, pag-iigihan pa natin yung pag-iikot sa mga lugar. Alamin pa rin natin kasama ang barangay kung sino-sino pa yung mga nasa likod nito. Next off. Pagaman walang inabutang mga minor de edad na gumagawa ng boga, may napagsabihan namang magulang. Yung boga, bawal yan, ha? Yung paggagawa, nakikita nyo ba gumagawa ng mga boga rito? Napapansin nyo? Mga bata po kasi gumagawa niyan po eh. Mga bata lang, walang nag-uutos sa kanila. Hindi naman po, laruan lang po nila yan. Kung nakikita nyo na may mga maling ginagawa, yan po ay bawal, ha? Kung maaari po sana pagkaganyan po, pwede nyong isumbong sa mga otoridad sa barangay o sa amin, sa Caloocan City o sa PNP. Paalala ng Caloocan City Public Safety and Traffic Management Department. Yan po ay may kaukulang parusa, no? Yung paggagawa, pagbebenta ng mga ganitong klaseng pagpapasabog. Pinapayaan po natin ating mga kababayan na iwasan na po ang mga ganitong paggagawa ng mga pampasabog na illegal. Tututukan natin ang kasong ito. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Takaw disgrasya sa mga motorista at siklista ang kawalan ng Center Island at kalat-kalat na concrete block sa magkahiwalay na kalsada sa Quezon City. Nasolusyonan ang mga reklamong yan na idinulog sa inyong Kapuso Action Man. Ang kawalan ng Center Island sa Colonel Bonnie Serrano Avenue sa Quezon City ang idinulog ng inyong Kapuso Action Man sa DPWH Quezon City 2nd District Engineering Office Marso ngayong taon. Imbes kasi na ginhawa, perwisyo raw ang dulot ng road widening project, ang gitnang bahagi tad-tad ng kalat, tinubuan na ng halaman at may debris pa ng semento. Ang aming lente, ilang beses ding may naispatang nagka-counterflow sa hindi nila lane. Ang concern ko is yung itong kahabaan ng Bonnie Serrano na nagkaroon ng expansion recently and then walang follow-through. Ayon sa District Engineer, taong 2018 nagsimula ang road widening project ng ahensya. Mayroong 4 phases ang proyekto na nagkakahalaga ng 170 million pesos at nitong March 18, nagsimulang ipatupad ang ika-4 o huling phase na may habang 564 meters. Once na makompleto na po namin yung widening ng Bonnie Serrano at natanggal na po yung ating mga obstruction dyan, is yan po yung kasunod na gagawin namin. Sa aming pagbalik sa lugar, natapos na ang huling phase ng proyekto na kasalukuyan ng nilalatagan ng Center Island. Good news din ang bubugad sa amin sa kabaan ng bike lane sa East Avenue, Quezon City. Ang inirereklamong concrete blocks, inilapit ng inyong Kapuso Action Man sa DPWH Quezon City 2nd District Engineering Office nitong Hunyo. Nakakalat tulad yan, hindi pantay yung pagkalagay. Pagka gabi kasi pag walang ilaw, di namin mapansin, madaanan namin, mas safe lang po kami. Gaya po ng ilan sa ating mga kababayan nung tumama ang pandemya, naging alternatibong transportasyon ka na rin ang pagbibisikleta. Pero kung ako po ang tatanungin at pararaanin nyo ako dito sa kabaan ng East Avenue, sa itsura ho ng bike lane dito sa East Avenue, dahil sa kondisyon ng mga concrete barrier, delikado at peligrosong dumaan dito. Ang mga nabiyak na nagkadurog-durog na semento, nag-uslian na wala sa pwesto at mga blocking na paurong sa gitna, ngayoy tuluyan ng inalis sa bike lane
gaya ng naging rekomendasyon ng DPWH Quezon City, 2nd District Engineering Office sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.